O eto, gagalitin ko muna kayo ng konti. Pero matatawa kayo dito. Biglang natakot. Biglang bumaba ang ihi ni Castro na bahagang buntot. Mamaya pakinggan ninyo ha. Obserbahan nyo, tatawa kayo dito. So, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Eh siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. Ayan. Kita mo? Pareha sila ng style ni Martin. Kasalanan ni BP Sara, kaya napapasalang yung mga staff niya. Hindi po. Kung mali ang tanungan ninyo, kung mali yung nanghaharas kayo, kung mali yung pagko-contempt mo, hindi makokorek ng isang mali ang isa pang mali. Naiintindihan? So kahit sabihin natin, mali ang hindi pagpunta ni BP Sara, pero ako, tingin ko tama lang. Bakit mo haharapin itong mga ito na ang talagang tumitira naman sa kanya ay si Tamba? Antayin nyo muna si Tamba magtanong. Pangalawa, talaga naman political persecution. But anyway, pareha sila ng style, napansin nyo ni Tamba? 'Di ba? Lumalabas sa bibig nila. Pansin nyo ito ha, kahapon, blinag ko, nadulas to si Franz Castro. Nadulas siya. Instead na Mr. Chair ang sasabihin niya, Mr. Speaker. Bakit? Kasi kung ano yung nasa puso mo, yun ang laman. Ayun ang lumalabas sa bibig mo. Alam mo, nakikita ron, bakit siya nadulas? Kasi yung script nila galing kay Tamba. Iisa script nila. Iisa ang sinasabi nila. Iisang style. Alam mo yung pagpapakulong nito kay Atty. Lopez, parang wala nang kwenta eh. Pero ipinilit ipakontempt. Bakit? Sa tingin ko lang nung napanood ko, bago pa lang magsimula, may plano na silang i-contempt yan. Para mapilitan si BP Sara umattend sa Monday. Napapagtagpi-tagpi ninyo? Anong sabi niya? Ikukulong siya. Iko-contempt siya until when? Until Monday. Bakit? Kasi yung Monday ang next hearing. Tumatagpi, di ba? Tumatagpi. So, ibig sabihin, tingnan natin sa Monday. Kung darating si BP Sara, lalaya ka. Exactly, ganun ang ginawa ni Torres kay OJC. Dahil hindi niya kaya si Pastor Kibuloy, hindi niya mahuli. Hinostage ang taga kay OJC. Ganito to, ganyan. Pinilit nila. Pilit na pilit. Mapanood nyo, pilit na pilit yung pagpapakontempt. Wala na sa At alam na alam, yung salitaan nila, yung pinapakontempt niya, nagsasalita pa si Atty. Lopez, sumasabat na humihingi na ng second motion. Si Chua. Halatang-halatang scripted. They really want, bago pa lang magsimula, in my opinion, iko-contempt na para lumutang sa Lunes si BP Sara. At doon mo malalaman iisa script. Bakit? Ano yung sinasabi ni Martin? Dapat lumabas ka, BP Sara. Para hindi na yung staff mo ang tinatanong. Same thing. Yan din ang sinasabi ni Castro. Dapat lumabas ka, BP Sara, para hindi yung staff mong Yan talaga ang gusto nila. Palabasin si BP Sara. Pero mamaya, again, pag pakinggan nyo, bandang huli uurong ito. Bigla siyang matatakot. Pero nakikita nyo na, nagtagpi-tagpi pati yung pagkakadulas niya. Ang mastermind, di umano, pag tiningnan mo lahat ito, lumalabas na parang ito, si Martin. Alam natin lahat yan. Siguro walang nanonood dito na hindi iisipin si Martin ang mastermind. Pero ngayon, hindi lang opinion. Lumalabas, tumatagpi na, kumokonek na. Kahit si BP Sara, sinabi niya na si Martin talagang mastermind. Pero ngayon, napapagdugtong na natin. Lumalabas yung ebidensya. Lumalabas sa bibig nila.
pare-parehas ang script kung ano sinabi ni Martin, yun din ang sinasabi nitong mga ito. Para kayong mga asong ulol. So, wag siyang hipokrita. Ay, speaking of ipokrita, ikaw pa talaga may Hello? Ikaw ang convicted eh. Ikaw pa may gana magsalita ng ipokrita. Excuse me po. Ay, hindi, ako tanong lang naman to, sinusuportahan nyo ba ang mga NPA? Hindi, tanong lang hindi kita pinagbibintangan. Sinusuportahan nyo ba ang NPA? Kung hindi, bakit hindi ninyo sabihin na masama ang ginagawang pagpatay ng mga NPA? Now tell me, sinong ipokrita? Sino kumakanlong sa NPA? Hindi kita pinagbibintangan. Pero ba't hindi nyo madiin ng NPA? Sino ipokrita ngayon? Kaya nagtatanong lang tayo. Kasi ang lakas ng loob na ito magsalita ng ipokrita. I mean, of all people, ikaw pa magsasalita ng ipokrita? Excuse me. Ang tindi mo, Teng. Hapon kasi ako yung last interpellator. Pero nakita ko kasi for the whole proceedings mula nung nandoon ako, nakita ko yung talagang pagtatangka talaga ni COS Attorney Lopez na magsinungaling. Yung style siya daw mag-last na parang si Paduano, no? Siguro, kaya hindi nagsalita si Paduano, panghuli si Paduano pagka talagang may go signal na i-contempt si PRRD. Siguro, hindi binigyan, ng go signal na, wag nyo i-contempt. Hindi. Wag nyo i-contempt. Kasi hindi nagtanong si Paduano, di ba, nung si PRRD ang iniimbestigahan. Nakakapagtaka lang. Ang ingay-ingaw, sigaw ng sigaw. Natakot magtanong. Baka magtatanong lang yon pag ang script nila i-go na ipapakontempt si PRRD. Pero nararamdaman nila, mag-aalsa ang taong bayan, wag i-contempt. Ito, tinuluyan. No, and not until na ipinakita ni DS yung mga sulat niya dun sa COA. Kaya talagang meron talaga siyang hibo ng pagsisinungaling. So yon. Number 2, hindi ako makapaniwala na si OS siya, hindi niya alam yung gawain ng kanyang mga, kumbaga, yung mga nasa ilalim niya, katulad ng SDO. Hindi niya alam, no? At kahit na sinasabi niya, hindi siya pumirma sa travel document. Ang hina talaga ng utak na ito, nakakaasar. Confidential nga eh. Dahil siya naman talaga yung boss, no? As COS, siya dapat ang nakakaalam. Alam niya dapat yon. Pangatlo, ayun nga yung sulat niya na nabanggit pa ako doon na sinasabi niyang parang just for the sake of exposition daw ay ginawa ko yung sa confidential funds. Kaya Hindi ba totoo? Hindi ba bakit hindi nyo dalhin sa tamang forum, sa tamang ahensya ng gobyerno kung saan dapat iimbestigahan? Paimbestigahan nyo sa ombudsman. Kung doon nararapat, paimbestigahan nyo sa korte. Bakit kayo nang kayo? Ang gusto mo kasi, eto si Castro diktador. Alam mo yung parang hindi sila sanay sa demokrasya. Ayaw mo ba ng demokrasya? Karapatan ng isang tao sumagot. Gusto mo oo ng oo sa'yo. Ano ka, hari? Ano ba tingin mo sa sarili mo, Castro? Diyos? Natural sasagot yun. Kung yun ang nasa isip niya May importante namang sumagot din siya doon sa kanya. Yan ang niya, yun ang niya Yun ang side niya. Pambihira ka. mukhang mali siya talaga doon, mali sila doon. Kaya nga naglinaw ako doon. So, ang contempt, ang basis ng contempt ko ay yun na nga yung section 11, letter F, yung interference mula noong ni-raise natin yung issue ng confidential fund doon sa budget hearing. I don't believe that that's interference. That is due process. Pag may ginawa kayo, normal sasagot ang kabilang panig. That is not interference.
Sumagot naman sa COA eh. Letter eh. So, walang under the table na nangyari. 'Di ba? Official yung sagot. So ano yun? Demokrasya. May karapatan lahat sumagot. Nagkataon, hindi mo nagustuhan yung sagot. ng COA, no, dahil nga merong notice of disallowance. So syempre karapatan naman namin, no, karapatan naman ng taong bayan na malaman nila ano ba tong notice of disallowance dito sa 125 million. Ang napaka-ipokrita mo, ikaw isa ka pa eh. 125 million lang eh. Hindi ko sinasabing maliit na pera yun. Pero for a confidential funds, sa tingin mo ba, walang hawak na ganyan sila Tamba? 125 million? Hindi, nagtatanong lang ako. Sa tingin mo ba walang ganyan si Marcos? Eh baka yung ibang congressman merong ganyang hawak na pera eh. Sa proyekto pa lang. Ano ka ba? Nagtatanga-tangahan ka ba o talagang ano ka? No, na confidential funds na dapat nga wala sa noon dahil wala naman talagang line item for confidential funds. So, karapatan talaga ng taong bayan na malaman 'yon, no, yung ano yung notice of disallowance na to. Kaya nag-motion ako for subpoena duces tecum para ibigay yung mga document, no? May mga basis naman yung mga sinasabi ko doon. Kaya hindi lang for the sake of expose or whatever na iniisip nilang reason. Walang naniniwala sa'yo. Alam mo ba yan? Ha? Alam mo yung mga abogadong nakakausap ko ha? Marami akong nakakausap na abogado na hindi panatiko at hindi panatiko ni Marcos at hindi rin sila maka-Duterte. Yung mga abogadong nakakausap ko, neutral, nasa gitna. Magtanong ka ng abogado. Sige, tanong nyo. Sa mga manunood ko, tanungin ninyo ang mga abogadong kakilala nyo. Nasa gitna Hindi maka-Duterte, hindi panatiko ng Marcos. Hindi dilawan. Yung talagang paiiralin ang batas. Sasabihin, mali yung ginagawa ninyong hearing. Mali. Totoo yun, mali. Walang naniniwala sa inyo na hindi nyo ginagamit yung hearing na yan. Pambihira naman, oh. Hindi mo ba napapansin, Castro, wala nang naniniwala sa inyo, kayo-kayo na lang? Yung mga panatiko nyo na lang, yung mga nakikinabang na lang, na mga vlogger sa inyo, kayo-kayo na lang. Nagtataka nga kami, bakit hindi nyo maidiin ng NPA? Pero dinidiin nyo si PRRD, dinidiin nyo si BP Sara. Ano ba naman? Hindi kita pinagbibintang ang NPA, ha? Ang taong bayan ang bahala manghusga dyan. Pero nakakapagtaka, ba't hindi nyo madiin? Gaya ng pagdidiin nyo sa mga Duterte, gaya ng pagdidiin mo ngayon kay BP Sara. So, kasama po yung letter niya sa COA na parang pumipigil sa COA na ibigay yung results po ng report sa House. Kasi confidential nga. Yes, isa yun, no? Isa yun doon sa mga rason. Pero sabi ko nga, for the whole proceedings talagang halatang nagsisinungaling siya, nagtatago sila, nag-evade siya, no? Kaya nag-culminate na yon doon. Kasi nga confidential, ano ka ba? Pero, sige, for discussion purposes, nadja-justify ba yun? Yung pag-i-evade niya? Sa mga tanong nyo? Para i-contempt siya? Ang linis mo, Castro. Napakalinis mo. Sa letter, na talagang sinasabi naman niya sa letter na hindi ba sabi niya wala siyang alam sa confidential fund. Pero sa letter, siya nga yung sumagot doon sa audit observation memo ng COA. At siya din yung nagsabi na huwag magbigay ng records or anumang report sa House of Representatives. So ibig sabihin parang sinasabi niya ba baliwalain niyo na lang yung sinasabing ganyan, no, ng
Kasi hindi request yun eh. Nabasa ko Hindi binabaliwala. Sinasabi lang yung side nila. Natural, sasagot sila. Ito na naman, papasok na naman siya dun sa shield. Napaliwanag ko na yan kahapon, ipapaliwanag ko na naman ngayon. yung sulat, it is commanding. Nakalagay kasi doon should. 'Di ba? Should. Para inuutusan mo ang COA Ang should kasi, ibig sabihin, ulitin ko ha, para dun sa mga hindi nakapanood, ito yung nararapat. Hindi dapat ibigay. Dahil confidential, nararapat. Ito yung nararapat. No? Kasi, kung commanding yan, iko-command nila ang COA, bubulihin ng COA, hindi magbibigay ng letter yan. Ha? Under the table ang galawan yan. Pag sumagot ka sa letter, sumagot ka, ibig sabihin, yun yung pagsunod mo lang sa demokrasya. Ganun talaga eh. Ganun ang proseso, may due process. Ito hindi maintindihan ni Castro. na ano no na wag magbigay ng report sa House of Representatives. Mahalaga Sige, magtanong ka sa mga abogado na hindi bias ha. Kaya ako nagtataka doon sa mga abogado dyan sa Kamara. Hindi ba kayo nandidiri sa ginagawa ninyo? Ayun, tatanong lang. Iba nakakadiri? Alam nyo na pang-aabuso na yung ginagawa nyong hearing na yan. yun doon sa inquiry, sa probing na ginagawa namin. Kaya talagang na talagang talagang napilitan na tayo no na i-ano siya i-detain siya no yun. Ma'am, last na lang from my part. Antayin nyo to ha. Meron pong statement si Vice President Sara Duterte, pero I think this was before pa na-cite in contempt si Attorney Zulaika. Basically, sinasabi niya po, yung mga kasama niya sa OVP, kung makikita nyo, kawawang-kawawa sila sa pag-persecute sa akin, sa paghabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan, referring to the House hearing po. Well, that is hypocrite. 'Di ba? Parang gusto naman niya talagang ganun ang maging itsura no kanyang Castro, huwag mong gagamitin yung salitang ipokrito. Wag. Please lang, gamitin mo na lahat ng salita, wag lang yung hypocrite. Hindi bagay sa'yo. Hindi bagay. mga staff. She should Please yan ha, hindi should ha. Please. Huwag mong gamitin yung hypocrite. Ikaw nagsasabi ngayon, she should ano. be there. Siya nga yung dapat na sumagot doon eh. Oh. Pero ayaw niyang mag-take oath. Ah. Ayaw niyang magsabi ng totoo. 'Di ba? So, yung mga nag-take oath kasi doon, ina-expect talaga natin na magsabi ng totoo. Nakita nyo na? Yung sinasabi ni BP Sara na dadama yung mga nasa paligid sa kanya, yung staff niya. Sabi niya, she should be there. Nagagamit na siya ng should. Kaya pansinin nyo, yung gamit niya ng should ay dapat. Ang gamit ng should ng lawyer sa aking palagay, dahil yun nga ang pagsagot sa demokrasya, due process, nararapat. Ito dapat ginagawa natin. Pag confidential. Ito, yun ang gamit niya eh. So akala niya, dahil yun ang pagkakaintindi niya, yun din ang pagkakagamit ng Attorney Lopez. Magkaiba po kayo ang utak. Una, abogado siya. Ikaw medyo mahina ito eh. Pero for discussion purposes, pagpalagay na lang nating mali na hindi umatin si BP Sara. Hindi nyo dapat idama yung mga tao nasa paligid. Nadadama yung trabaho nila eh. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin, hindi pwedeng itama ng mali ang isa pang mali. Dinadamay nyo eh. Para umatin si BP Sara. Pero sa akin lang, wag na umatin si BP Sara. Ako unless si Martin na magtanong. Oo. No, ayaw niyang gawin yon. Kaya yung yung mga staff niya, yung tinawag natin, no? Sila naman yung Mali. gumagawa Yung staff niyo ni ang haharasin nyo. Mali yun. yung mga kumaga dirty works, 'di ba? Doon sa baba. So, tinawag natin
mahalaga doon talaga yung mga nakapirma sa letter, which is si OS talaga, si Attorney Lopez, yung SDO, si Miss Acosta, at saka yung, syempre yung in charge sa accounting, tsaka yung budgeting. So mahalaga namang mga tao yun sa baba niya para maliwanagan kami tungkol dito sa report ng COA, no? Sa report ng kung paano ba nagkaroon ng ganyang confidential funds. Di ako, medyo pasensya na. Medyo natatawa lang ako talaga. Mga Pilipino, gumamit naman tayo ng utak. Ganito yung mga klaseng ibinuboto natin. Kayo pala kayo, ako hindi. Baka yung ibang may mga bashers tayo nanonood dito. Pambihira naman. Kita nyo yung pananalita. Grabe. Natatawa ako sa inyong bumoto dito. Ngayon, iboboto nyo pa rin yung party list na ito? Talagang katawa-tawa na kayo. Ang masama niyan, tayo nakakaawa. Kahit tayong hindi bumoboto, nauuto kayo niyan. Tingnan nyo nga ang itsura. Tingnan nyo nga ang utak. Tingnan nyo nga ang karakter. Nauuto kayo niyan. Binoboto nyo pa. Pambira naman, mga Pilipino. Mag-isip-isip naman tayo. At paano ginamit. So, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take. Hindi niya ginusto yung isalang. Sino ba naman may gustong isalang? Kayo ang may gustong isalang yung staff niya. Ino-stage nyo nga eh. Dahil hindi nyo mapasalang si Sara, BP Sara. Hindi siya may gusto, kayo. Alam niyang mali eh, bakit niya pagagawa? Siya nga, mali na imbestigahan siya eh. Mas lalo na yung staff niya. So, wag siyang hipokrita. Please, wag Okay. Gamitin mo na lahat, please. Wag lang hipokrita. Okay, guys. Pakinggan nyo yung sagot ha. Tinan nyo, bigla siya matatakot kay BP Sara. Ma'am, follow up lang si Ian po. Ma'am, si VP Sara hindi pa rin uma-attend doon sa pagdinig ng Committee on Good Government. Sa tingin nyo, darating din yung point na kayo mismo ipapasite in contempt yun na Ayun, yan. Nagdadala. Hindi pa umaatin si BP Sara. So sa tingin mo, darating yung panahon na iko-contempt mo si BP Sara, papakulong mo rin si BP Sara? Tingnan nyo sagot. VP Sara. Depende, no? Kasi may mga, under our rules, depende doon sa magiging basihan. Yan. Gumagawa na ng excuse, natataranta na. Ng contempt, no? So, kung magsasabi siya ng totoo doon, edi mabuti para sa taong bayan, di ba? Para sa mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan. So, depende. Oo, hindi ko pa masasabi sa ngayon. So, sa ngayon, kung hindi siya pumunta, mukhang hindi naman na rin siya kailangan. So ngayon, kung di siya pumunta, hindi na rin naman siya kailangan. Mahalaga lang yung SDO. Ngayon, kanina pinipilit niyang pumunta si VP Sara. Nagigets niyo yung ano? Kanina gusto niyang pumunta si VP Sara. Nung tinanong na siya nung reporter, darating ba yung panahon na ipapakontempo siya kasi ayaw niya mag-attend. So ibig sabihin, harapan na ito. Harapan. Parang tinatanong, ayaw niya umattend eh. So darating ang panahon, kaya mo ba siyang i-contempt? Depende na raw, depende. At saka, hindi na rin niya kailangan umattend. Kanina, di ba, gusto niyang umattend. Pinipilit niyang umattend. Sinisisi niya pa si BP Sara, kaya daw yung staff niya ang nahaharas. Kasi, ayaw umattend ni BP Sara. Ngayon, biglang bawi di ba? Laban bawi rin to. Duwagcom ka nga. Sa duwagcom to. Nung contempt na pag-uusapan, parang ganito, tanong nung reporter, na-contempt mo yung chief of staff niya. Na-contempt mo ang isang abogado. Kaya mo rin bang i-contempt si BP Sara? Depende.
At hindi na rin niya kailangan umattend. Kasi pag nag-attend, magkakaharap sila. Sisingilin siya ng tao, sige nga, i-contempt mo. Eh baka walang go signal na ipa-contempt si BP Sara. Baka hindi sila binibigyan ng go signal ni Martin na i-contempt si BP Sara. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Kasi magagalit ang taong bayan. Maghihimagsik ang taong bayan. Ang taong bayan pupunta sa kalsada. Ayaw nila yun. Kaya ayaw nila i-contempt. Kaya ito biglang umurong. 'Di ba? Ilang minuto yung kanyang interview. Una gusto niyang umattend, sa bandang huli hindi na kailangan umattend ni BP Sara. O ngayon, sino ipokrita? Di natakot ka, umurong ka. Kasi hindi mo kayang i-contempt. Baka kasi walang go signal ni Martin. Ikaw pa mapagalitan, pag kinontempt mo, nagpunta sa kalsada yung mga taong bayan, sisihin ka ni Martin. O, sige, i-contempt nyo si BP Sara. We are waiting. I-contempt nyo rin si PRRD. Sige, go. Hindi po ako nananakot. Ha? Hindi ko po sinasabihan na maghimagsik ang taong bayan. Meron pong sariling puso yung mga yan. At pag sagad na ang pang-aapi ninyo, pupunta na sa kalsada ang taong bayan. Hindi nyo na mapipigil. So go ahead. Make our day. Contempt nyo nga si BP Sara at si PRRD.